So mga Spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan po rin ang mga bagay na dapat mong gawin upang kainin ng lalaki ang pride niya. At kung handa na kayong lahat, na po tayo. At muli, bis pa! At ang unang bagay na dapat mong gawin ka-inspired upang kainin ng isang lalaki ang pride niya is palipasin ng ilang araw bago siya kausapin. Yan ang unang sikreto ka-inspired upang isang lalaki ay bumaba ang pride sa'yo o kainin niya ang pride niya. Alam niyo mga ka-inspired, kapag ka lalaki mataas ang pride sa'yo at talaga namang imbis na lumayo ka muna o manahimik ka muna, ang ginagawa mo, nakikipagtalo ka pa o kaya naman naghahabol ka pa sa kanya o kaya naman pinipilit mo pa siya, eh mas lalo ka-inspired na magmamataas yan sa'yo. Talaga, kasi isipin niya, nandiyan ka naman. Isipin niya, naghahabol ka naman. Isipin niya, naghihintay ka ng validation. Isipin niya na talaga namang willing kang ipagpilitan ng inyong relasyon at yung sarili sa kanya. Sapagkat andiyan ka, ang presensya mo, ang chat mo, ang text mo, ang call mo, ikaw mismo. Pero pag ginawa mong lumayo ka muna at nanahimik ka muna ng ilang araw, ang isang lalaki ka-inspired bababa ang pride. Ka-inspired, paano mo nasabi? Nabababa ang pride niyan, napakataas ang pride ng lalaki na yun, napakayabang ng boyfriend ko. Napakataas ang pride ng asawa ko. Alam niyo mga ka-inspired, tao pa rin yan. Base sa psychology, base sa pag-aaral, ang pride ay hindi nanatili sa taas. Ito ay kusang bumababa kapag ito ay wala nang ipagmamalaki pa sa kanyang sarili. Kaya nagmamataas ang isang tao sapagkat meron siyang ipinagmamalaki o ipinaglalaban. Ano pang ipaglalaban niya? Ano pang ipagmamalaki niya? Kung wala ka na sa buhay niya, hindi naman totally siguro mawawala agad, pero nawala ang presensya mo, nawala ang pagpaparamdam mo, nawala ka mismo. Alam nyo, ka-inspired, kahit gaano pa yung kagalit, kahit gaano pa siya binalidate noon, kahit gaano ka pa naghabol, kung mawawala ka muna kahit ilang araw man lang, at kung medyo matindi ang inyong relasyon ngayon, di maganda, kahit palipasin mo kahit ilang linggo, alam nyo, ka-inspired, bababa din ang pride niyan. Bibigay din yan. Lalo na kapag alam niyang sabihin nating high value ka, at alam niyang sabihin nating, alam niyang loyal ka, alam niyang mabait ka, alam niyang may mapapala siya sa'yo, alam niyang may pakinabang ka, alam niya ka-inspired na maraming nakaabang sa'yo, alam niyang maraming pwedeng manligaw sa'yo, di ba? Bababa ang pride niyan. Alam niyo, wag lang kasi kayong masyadong marupok at wag niyo lang masyadong ipagpilitan ang sarili niyo sa isang lalaki, pinagtatabuyan kayo, wag kayo masyadong tanga. Yung iba sa inyo sobrang tanga eh. Bakit sobrang tanga? Eh, binabasos ka na, minumura ka na't lahat-lahat, pinagtatabuyan ka niya, tapos binablock ka pa, tapos gumagawa pa yung iba sa inyong ibang account, para lang i-message siya, yung iba pinupuntahan pa sa trabaho, napapahiya ka tuloy, yung iba pinupuntahan pa sa eskwelahan, talaga namang pinagtatabuyan ka tuloy, talaga namang ka-inspired, tigil nyo ang mga maling gawain yan. At ang mga maling gawain niya na kapag pinagpatuloy mo ay mas lalo magpapawala ng value mo sa kanya. Kapag ka ikaw hindi mo na pinagpipilitan sarili mo, doon magbabago ang sitwasyon. Oo, magbabago ang sitwasyon. Kapag hindi mo na ipinagpipilitan ang sarili mo. Kapag hindi ka na naghahabol sa kanya. Kapag hindi ka na atat sa kanya. Kapag hindi niya naramdam na baliw ka sa kanya. Kapag lumayo at nanahimik ka na muna. Doon ka-inspired, bababa ang pride niya sa'yo. At kapag bumaba ang pride niya sa'yo, napakagandang bagay ka-inspired sapagkat ang pagbaba ng pride ng isang tao ay senyales ng pagpapakumbaba. Napakahalaga na ang lalaki magpakumbaba. At bago mangyari, dapat bumaba ang pride niya sa iyo. Dahil kapag hindi bumaba ang pride niya sa iyo, lagi siya nagmamata sa iyo, hindi kayo magkakaayos ng tuluyan. At kung magkaayos man kayo, ito ay sapilitan. Gusto mo ba sapilitan? Gusto mo ba persahan? Ayaw mo ba yung galing sa puso niya kaya siya naghahabol sa iyo? Kaya siya nakipag-ayos sa iyo? Ang problema masyado yung ibang takot eh. Ka-inspired, baka kasi hindi na magparamdam eh. Ka-inspired, baka kasi maghanap na ng iba eh. Ka-inspired, baka tuluyan ako eh. Eh kung gano'n ang gagawin niya, ibig sabihin lang yan, hindi siya totoo sa'yo o hindi kayo para set isa. Alam nyo, maging real talk na tayo dito ah. Sa buhay ka-inspired, may mga tao talaga na darating na hindi para sa atin, kundi para lang bigyan tayo ng leksyon o turuan tayo ng aral. Meron talagang tao na nakalaan para sa'yo. Kaya kung hindi man yan yun, lalo't napaka-toxic niya sa buhay mo, eh, unawain mo kung hindi siya bumalik.
kung hindi siya magparamdam sa kabila ng paggagamit mo ng no contact rule, eh, yung ibig sabihin lang yan, hindi siya totoo sa'yo. Merong lalaki na talaga namang sa pagdaan ng panahon ay makikilala mo. Ganyan yan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Bilog ang mundo, mahiwaga ang buhay, tapat ang Diyos. At talaga namang ang pag-ibig ito naman kahit saan yan. Talaga namang ka-inspired. Alam ko na talaga namang ang iba sa inyo nagiging marupok lang. Tibayan yung loob nyo. Paminsan-minsan sa buhay na ito, lalo na sa larangan ng pag-ibig, kailangan mo magsakripisyo, kailangan mo magtiis, at kailangan mong maghintay upang talagang lumabas ang resultang totoo. Kung siya ay talagang nagmamahal sa'yo, talaga naman bababa ang pride niyan sa'yo. At sigurado sa katagalan ay maaari pa rin kayong magkaayos. Huwag mo lang siyang habulin ngayon. Isa yun sa mga sikreto ka-inspire upang si lalaki kainin niya ang pride niya sa'yo. Hindi yung ikaw lang nagpapakain sa kanya. Upang kainin niya ang pride niya sa'yo, eh palipasin mo munang ilang araw o kahit ilang linggo o kahit ilang buwan bago siya kausapin ka-inspire. At ang palong sikreto ma-inspire upang kainin ng isang lalaki ang pride niya is mag-post na may kasama kang iba. Palawa ka-inspire. Sabihin ng baka inspired, ano ba yan? Ba't naman ganyan? Baka mas lalo ka lang masira niyan. Bakit? May sinabi ba akong lalaki? Pwedeng may lalaki, pero sasabihin ko sa inyo na dapat kung magpo-post ka, may kasama kang iba na mga kaibigan mo. Diba? Hindi lang yung hindi yung dalawa lang kayo ng lalaki. Diba? Pwede naman siguro kung wala kayong relasyon. Kung sabi natin friend mo lang talaga. Alam nyo kasi kung minsan masyadong mataas ang pride niya kasi akala niya ang pogi-pogi niya. Oo, yung boyfriend mo ngayon na nagmamatigas sa'yo, yung partner mo ngayon na akala mo siya ang pinaka-pogi sa lahat. Akala mo naman ikinapogi niya yung pagyayabang niya sa'yo, yung paghahabol mo kasi sa kanya na isa ka pang matigas ang bungo mo, na habol ka ng habol sa kanya, eh binabastos ka na nga. Diba? Ang pogi-pogi na ng tingin niya sa sarili niya ngayon ka-inspired. Alam nyo, kung minsan dapat, i-push mo lang talaga ang boto ng utak niyan eh. Mag-post ka na may kasama ang iba. Halimbawa, mga tropa mo, mga kaibigan mo, barkada mo, close friend mo, na sabihin natin may kasamang lalaki. Pero dapat huwag kayo mag-cheat hanggat may mahal ka pa, o hanggat kayo pa, o wala pa kayong closure, huwag kang mag-cheat, huwag kang makikipag-flirt sa iba. Diba? Matuto ka lang makipagkaibigan at makisama. At doon nga sa mga post mo, halimbawa, i-post mo sa MyD mo, sa newsfeed o saan mang social media platform, mag-post ka na may kasama ang iba. Bukod sa makikita niya ka-inspired na ikaw ay may sariling buhay sa labas ng inyong relasyon, eh makikita niya pa-inspired na maraming nakaabang sa iyo. Yun ang iisipin niya. Diba? Alam niyo, nagiging makitid ang utak ng lalaki kapag may kataping iba yung partner niya. Oo, ganun yan. Ngayon, alam niyo ba na makapangyarihan ng selos? Oo, ang selos ay kaya nitong gawin ng lahat, mapuntahan ka lang. Ang selos ay kayang gawin ng lahat upang nagawang mapasa kanya ka lang. Kung minsan, ang selos ay maganda. Pero kung minsan hindi rin maganda. Kaya dapat sapat lang. Diba? Kaya dapat sapat lang. Gamitin mo sa tama. Huwag naman yung sosobra na gagawa ka ng masama. Hindi tayo gagawa ng masama dito. Diba? Hindi tayo gagawa ng masama dito. Gagamitin lang natin ang talagang tinatawag na psychology. Alam nyo, ang mababae emosyonal. Kayo ay mga emosyonal. Ang mga lalaki ay mga logical. Kaya ang ibig sabihin, mas gumagana ang isip at utak ng lalaki kumpara sa damdamin. Kaya ano pang dapat nating pahinain? Hindi ba dapat ang kanyang isip? At sa pamamagitan ng ka-inspired, dapat isipin kanya. At paano kanya maisip? Merong mga paraan. Dapat ma-curious siya sa'yo. Sa sitwasyon mo ngayon. May pagka-misteryoso dapat ang buhay mo ngayon. Isa sa mga secret, isa sa mga paraan, mag-post ka na may kasama kang iba. Mga kaibigan mo, may babae, may lalaki. Dapat ganon. Dapat mga kaibigan mo mas maganda. Alam nyo, pag nakita niyan, pinost mo, sa MyD mo, sa kung saan man, sino kaya itong mga lalaking kasama niya? Mas maganda kung hindi niya pa kilala yun. Sino kaya yun? Baka naniligaw sa kanya yun. Kaya siguro hindi na nagchat-chat. Kaya siguro hindi na nagko-call. Kaya siguro hindi nagre-reply. Kaya siguro hindi na naghahabol. O diba, marami siyang ngayong katanungan sa isip niya. O ngayon, mababalo na siya sa'yo. At yung mga bagay na yan, ang dahang-dahang kakain sa pride niya. Oo, ka-inspired. Ganyan yan. Hanggang sa mag-message na yan sa'yo o magparamdam o maghabol. Talaga naman, basta wala kang gagawing masama, malinis ang konsensya mo, di ka makikipag-flirt,
Technique lang yan. Di ba? Upang siya ay bumaba ang pride. Ano bang ipagyayabang niya? Kitang-kita sa picture na pinost mo, masaya ka kasama mga ibang tao. Di ba? Hindi ka na nga naghahabol. Masaya ka pa. May kasama ka pang iba. Kakainin niya ang pride niya, talaga namang ka-inspire. Kaya sa mga sikreto, upang kainin ng isang lalaki o ng partner mo ang pride niya sa iyo. Pangatlong sikreto, mga ka-inspire, upang kainin ng isang lalaki ang pride niya sa iyo is, huwag siyang replyan. Pangatlo ka-inspire. Yan ang pinakahuli. Alam niyo, huwag muna siyang replyan. Diba, inaaway ka, ang yabang-yabang sa iyo, mataas ang pride. Paano natin masasabing mataas ang pride? Pinagtatabuyan ka, binabastos ka, masakit magsalita sa iyo, sabihin natin sinusumbatan ka, o minamaliit ka sa mga message niya, sa mga salita niya. Sabihin natin ramdam mo, nakikita mo sa mga mensahe niya, sa mga salita niya na para kang basura sa kanya. Mataas ang pride niya sa iyo. Pag mataas ang pride ng lalaki sa iyo, mababa ang tingin niya sa iyo. Dahil hindi naman magmamataas ang pride yan kung mataas ang tingin niya sa iyo. Diba? Ganun lang yan. O ngayon, huwag siyang replyan. Kaya expert pa ito siyang replyan. Makapangyarihan ng katahimikan. Oo, hindi yung nakikipag-away ka, lagi ka nakikipag-away, lagi ka nakikipagtalo sa kanya. Ano kayo magkakaayos niyan? Lalayo pa ang loob niyan sa iyo. Pero kung tatahimik ka muna, hindi mo siya kakausapin, hindi mo siya re-replyan, tingnan natin, iisipin ka niyan. Magtataka sa iyo yan. Mababalo yan sa kakaisip, bakit hindi nagre-reply ito? O tingnan mo, sunod-sunod message niyan. Hanggang sa darating ng araw, magmamatas. Sa una, magmamatas lalo yan. Isipin niya, ayaw mo mag-reply Ayaw mo mag-reply pues hindi na ka tayo may message. Isipin mo yun. Sabihin ng iba dyan, Kingspard, akala ko ba kakainin niya yung pride niya? Tingnan mo tuloy ngayon, mas lalong tumaas ang pride. Sa una lang yun. Ano yung Kingspard? Sa una lang yun. Alam nyo, ganyan ang mga lalaki. Sa una, magagalit yan. At magmamatigas. At mas lalong magmamataas ng pride. Pero pag ginalaki na yan ay mahal ka talaga, at talaga namang lumambot na ang puso sapagkat nagmatigas ka din talaga, basta't alam mo nasa katwirang ka, talaga namang kayo spark, ano rin yan, lalambot din yan. Lalambot din ang damdamin niya. Isipin niya, diba, una galit siya, nagagalit siya kasi hindi ka nagre-reply Pero paglipas ng ilang araw, paglipas ng ilang linggo, isipin niya, doon na siya magsisimula mag-isip. Kasi papasok sa isip niya kahit nagpapaka-busy siya, hindi ka niya may iwasan. Lagi ka dito. Lalo kapag consistent ka, no contact, palagi ka dito sa isip niya, sa utak niya. Hanggang sa yung galit na nararamdaman niya, yung taas ng pride niya, bababa yan. Bababa yan kung spark. Kasi doon papasok yung, kaya siguro hindi niya ako nare-replyan kasi sobra na rin ako. Kaya siguro hindi na siya nagre-reply. Yung girlfriend ko, yung misis ko, yung babaeng yun, kaya hindi nagre-reply sa akin kasi minumura ko siya. Kasi masakit ako magsalita sa kanya. Palipasin mo yung ilang araw, makakapag-isip yan. Lalamig ang ulo niyan. Palimigin mo lang ang sitwasyon. Ganun yan. Sa una, galit, di ba? Hindi ka nagre-reply. Ayaw mo mag-reply. Hindi mo nire-reply yung chat niya. Hindi mo nire-reply yung text niya. Hindi ka nagre-reply. Magagalit talaga yan. Pero pag consistent kang ganyan, mag-no contact ka, tumahimik ka, huwag mo siyang usapin, huwag mo siyang anuhin, huwag kang makipagtalo, huwag kang sumabay. Pag lumamig ulo niyan, at kumalmang damdamin yan, makakapag-isip yan. Makakapag-muni-muni yan. At doon niya marirealize kung bakit hindi ka nagre-reply. Dahilan kung bakit bababa ang pride niya sa'yo. Dahilan kung bakit magpapakumbaba ang loob niya sa'yo. At dahilan kung bakit i-message ka niya. At dahilan kung bakit makikita niya ang halaga mo. Ka-inspire. Mga Kingspard, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po subscribe, click nyo po subscribe mga Kingspard, click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. So gusto magpa-coaching o magpa-advise, kasi na po ako sa aking Facebook, yung profile picture ko sa FB. Kapag nakita nyo, i-chat nyo lang po ako mismo mag-reply sa inyo. Maraming salamat mga Kingspard, mag-ingat kayong lahat at na-miss ko kayo. At muli, be inspired!